Minsan, ang mga lugar na akala natin ay puno ng mga masasamang tao, mga masasamang loob, at mga masasamang pangyayari, ay ginagawa rin palang kanlungan ng mga taong hindi natin naiintindihan. Ano nga ba ang pakiramdam kapag wala ka ng mapuntahan? Wala kang sariling tahanan, walang mga magulang, at walang nagmamahal sa'yo. Ikaw ba ay mapapariwara at susuko na lamang sa tukso ng mundo? O pipilitin mong mabago ang kapalarang kinagisnan mo? Di ba nakakaintriga ang ating tampok na kwento for today's video? Kaya naman, uumpisahan na natin dahil alam kong na-excite ka na rin, kagaya ng inyong Mamma Mia. So sit back, relax, at umpisahan na natin ang ating tampok na kwento na napakaganda naman talaga for today. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mamma Mia. Minsan, ang mga lugar na akala natin ay walang kahulugan ay nagiging tahanan at kanlungan para sa iba. Pero hindi ibig sabihin noon na ito ang iyong naging kanlungan, dito ka na lang habang buhay. Dear Mamma Mia, alam mo, hindi ko talaga malilimutan kung paanong nagsimula ang lahat sa buhay ko. Para po akong itinapon lang ng tadhana sa kalsada. Bata pa lang ako, wala na akong kilalang ama o tatay. Ang nanay ko naman, Mamma Mia, ay pabalik-balik sa ospital dahil may sakit siya sa baga. Isang sakit na kalimitan, mga mahihirap na katulad namin ang naaapektuhan. Sa totoo lang, halos wala akong maalalang masayang mga alaala kasama siya dahil lagi na lang siyang may iniinda. Hanggang sa dumating na yung araw na hindi na siya nakabalik pa. Naiwan na lang akong mag-isa, Mamma Mia. 5 taong gulang na bata. Walang matitirhan, walang kamag-anak na tumatanggap. Noong una, hindi ko pa maintindihan ang ibig sabihin ng pagiging pulubi. Ang alam ko lang, gutom ako. Kumakalamang sikmura ko at wala akong mauuwian. Doon nagsimula na ang karton sa gilid ng bangketa ang naging kama ko. Isang perasong lumang kumot na nahagilap ko sa basura ang naging kumot ko tuwing gabi. At ang pinakamahirap, yung paggising sa umaga na wala kang ibang iniisip kundi saan kaya ako makakahanap ng makakain ngayon? Sa lansangan, yun ang unang nagturo sa akin ng mga matitinding aral. Doon ko unang natutunan na hindi lahat ng tao ay may pakialam. Kapag dumadaan ako, marami ang nagtatakip ng kanilang ilong. Iniiwasan ako na para bang may malubha akong sakit na nakakahawa. May iba naman tatawa at tatawagin akong batang yagit. Ang sakit noon, lalong-lalo na sa murang edad ko. Ang pakiramdam ko, hindi ako tao. Para lang akong kalat na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Naranasan kong maghukay o maghalukay ng pagkain sa basurahan ng fast food chain. Alam mo yung mga tirang manok na may konting laman pa? Yun ang ulam ko.
Yung tinapay naman na may kagat na, yun ang tinatabi ko para may kainin ako kinabukasan. Hindi ko na iniisip kung marumi ba yun o hindi. Basta may mailaman lang ako sa kumakalampong sikmura ay ayos na. Minsan nga, Mama Mia, nakakakuha pa ako ng soft drink na kalahati pa ang natitirang laman. Kapag ganun, parang naka-jackpot na po ako. Yun ang tinatawag kong pista sa kalsada. Pero hindi palaging may natatabi ako. May mga araw na walang-wala talaga. Doon ko natutunan ang unang kasalanan ko, Mama Mia, ang magnakaw. Bata pa lang ako, natutunan kong pumuslit ng barya sa mga tray sa tindahan. Una, matinding takot talaga ang naramdaman ko. Nanginginig yung kamay ko habang kumakapa ng piso o 5 piso sa isang tray. Pero kapag nagawa ko na, may halo ring saya. Hindi dahil masaya akong nagnakaw ako, kundi dahil ibig sabihin noon, may pambili na ako ng pagkain. Isang beses, nahuli talaga ako ng tindera. Hinablot niya yung kamay ko at halos masaktan niya ako sa higpit ng kapit niya sa akin. "Magnanakaw! Magnanakaw!" sigaw niya. Lahat ng tao sa paligid nakatingin sa akin. Ang liit-liit kong bata, pero tinatrato nila akong parang masahol na kriminal. Buti na lang may isang matandang lalaki na nakialam at sinabing, "Napakabata pa niyan, pagbigyan niyo na." Doon ako nakatakas. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hinding-hindi ko nakalimutan ang tingin ng mga mata ng mga tao sa akin. Punong-puno ng galit, takot, panghuhusga at pagkamuhi. Yun ang unang beses na naramdaman kong parang wala akong karapatang mabuhay. Hindi lang gutom at panghuhusga ang kalaban ko noon sa kalsada. Gabi-gabi, isa pang tanong ang iniisip ko. San kaya ako matutulog ngayon? Minsan sa ilalim ng tulay, minsan sa gilid ng nakasaradong simbahan, minsan naman sa terminal ng jeep. Kapag maulan, basang-basa talaga ako. Kapag malamig, nanginginig ako buong magdamag. At kapag may dumadaan na lasing o tambay, lagi kong iniisip na baka saktan nila ako. Kaya madalas tulog puyat ako. Natutulog nga pero kalahating gising naman. Dahil sa takot na baka hindi na ako magising kinabukasan. Mama Mia, dun ko rin nakilala ang ilan pang mga batang pulubi kagaya ko. Gaya ko, may kanya-kanya rin silang kwento. May iniwan ng mga magulang, may tumakas sa bahay dahil inabuso ng sariling pamilya, at may iba naman na parehong patay na ang mga magulang nila. At doon ko nakilala si Nardo, kaedad ko, at naging parang kapatid ko na rin sa lansangan. Siya ang unang nagturo sa akin kung papaano makipagsiksikan sa mga jeep para mamalimos. Siya rin ang nagsabi sa akin, "Huwag na huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kasi minsan, mas delikado pa ang tao kaysa sa gutom na ating nararamdaman." At totoo yun, Mama Mia. Kasi minsan, muntik na kaming mahila ng isang lalaking papasok sa van habang nag-aalok ito ng pagkain sa amin. Buti nga, nakatakas kami. Sa kalsada, bawat araw ay matinding laban.
Hindi mo alam kung makakakain ka, kung makakaligtas ka, o kung gigising ka pa bukas. At unti-unti kong natutunan na ang lansangan, oo, hindi ito paaralan na may libro o may guro. Pero ito ang unang nagturo sa akin kung gaano kalupit ang mundo at kung gaano katatag dapat ang loob ng isang batang kagaya ko para lang mabuhay dito. At sa murang edad ko, Mama Mia, habang nakaupo ako sa malamig na semento, hawak ang tiyan kong kumakalam. Isa lang ang tanong na paulit-ulit kong binubulong sa hangin. Ganito na lang ba talaga ako habang buhay? Alam mo, Mama Mia, sa lahat ng mga gabi naging nugol ko sa lansangan, may isang gabi na halos hindi ko malilimutan kailanman. Gabi na halos ikitil ang buhay ko. Gabi na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, ay nanginginig pa rin ang husto ang katawan ko. Noong gabing yun, mga nasa 8 o 9 na taong gulang ako. Malamig ang simoy ng hangin kasi umuulan noon buong maghapon. Wala akong matutulugan kaya naghanap ako ng pwede kong masilungan. Natagpuan ko ang isang lumang gusali na halos abandonado na. May bubong ito pero may butas ang dingding kaya kahit papaano ay nakakapasok pa rin ang malamig na hangin. Doon ako nagpasya na humilata gamit ang isang kartong na kuha ko sa likod ng palengke. Gutom ako pero wala na akong lakas noon para mamalimos pa. Ang tanging nasa isip ko noon ay makatulog lang sana ako kahit ilang oras lang. Nasa kalagitnaan ako ng antok nang bigla kong marinig ang mga yabag ng 3 lalaki. Malalakas ang mga boses nila. Halatang mga lasing na. Pumasok sila sa gusali na parang wala silang pakialam kung may tao man sa loob o wala. Dinig na dinig ko ang halakhakan at tawanan nila. Yung mga mura nila at yung kalabog ng bote ng alak na hawak-hawak nila. At doon nagsimula ang kaba ko. Kahit na hindi na ako naniniwala noon na may Diyos, ay nasabi ko tuloy sa sarili ko, Diyos ko, sana hindi nila ako makita. Sana lumampas lang sila. Pero hindi eh. Isa sa kanila ang biglang nagsalita. Hoy, may bata dito ah. Nanigas ako. Nakita nila ako. Tumayo sila at lumapit, dala pa rin yung mga bote ng alak. Nakita ko ang mga mata nila. Malalabo na, pula at puno ng kung anong kalokohan. Oy bata, bakit ka nandito ha? Sabi nung isa, sabay hagis ng walang lamang bote sa gilid. Wala kang bahay ano? Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto ko sanang tumakbo pero nakaharang sila sa pintuan. At doon ko naramdaman na parang wala na nga talaga akong kawala. Hulubi pala to eh, sabi ng isa sabay tawa. Baka pwede nating aliwin to. Hindi ko agad naintindihan ang ibig nilang sabihin noon, Mama Mia. Pero nung bigla nilang sinubukan akong hawakan, doon ko naramdaman ng napakatinding takot. Para akong kinukuryente. Napasigaw ako ng malakas. Wag po! Wag po! Tulungan ninyo ako! Pero wala namang makakarinig eh. Abandonadong gusali yon. Wala ring dumadaan sa labas dahil gabi na. Doon ko naramdaman yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang mag-isa laban sa 3 naglalakihang mga demonyo.
Sinubukan kong manlaban, Mama Mia. Kinagat ko yung kamay ng isang lalaki na sumunggab sa akin. Napaatras siya at napamura. Putya, ang tapang ng batang to ah. Doon ako nakahanap ng tiyempo para dumaan sa ilalim ng braso nila at tumakbo papunta sa isang sulok. Pero corner lang pala yun. Wala akong matatakbuhan. Nararamdaman ko yung init ng mga luha ko na bumabagsak habang hawak ko yung sarili kong katawan na para bang may proteksyon ng mga kamay ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ako makakaligtas noon. At sa gitna ng takot, bigla kong naisip ang nanay ko. Kung buhay pa siya, sana andito siya. Sana may magtanggol sa akin. Pero wala eh. Mag-isa lang ako. Wala akong kakampi. At sa pinakamadilim na sandali ng gabing iyon, bigla na lang may dumating na isang milagro. Isang matandang basurero ang pumasok sa gusali. Bitbit niya yung kariton niya na puno ng bote at dyaryo. "Hoy, ano to?" Sigaw niya nang makita niya kami. "Mga walang niya kayo! Bata pa yan ah!" Natigilan yung tatlong lalaki. Siguro dahil matanda siya, hindi nila masyadong pinansin. Pero yung matanda, Mama Mia, matapang. Kumalampag siya ng mga bote at sinabi niyang, "Lumabas kayo rito bago ko kayo isumbong sa barangay." Doon nagmura yung isang lalaki at naglakad papalabas. Hinila na rin niya yung dalawa pa. Pero bago sila tuluyang umalis, tinuro ako nung isa. "Hoy pulubi, wala kang mararating. Kung hindi kami, iba ang tatapos sa'yo." At dun sila naglaho sa gitna ng dilim. Naiwan ako, nanginginig, nakasiksik sa dingding. Humahagulgol ng iyak. Lumapit yung matandang basurero at inalalayan ako para makatayo. "Anak, ligtas ka na. Huwag ka nang umiyak." Doon ako bumigay, Mama Mia. Yumakap ako sa kanya kahit amoy basura siya. Well, magkasing amoy rin naman kami. Kasi sa mga oras na yun, siya ang naging tagapagligtas ko. Kung hindi siya dumating, baka ibang kwento na ang ikinukwento ko ngayon sa inyo. At simula noon, naging iba na ang pananaw ko. Doon ko na-realize, Mama Mia, na kahit gaano kadilim ang paligid, may iilang tao pa rin pala na handang umalalay sa'yo. Doon ko rin nasabi sa sarili ko, hindi ako pwedeng manatiling ganito habang buhay. Kailangan kong lumaban kahit gaano pa kahirap. At mula sa gabing iyon, lagi kong dala ang pangako ko sa sarili ko. Gagawa ako ng paraan para makaligtas. Para hindi na muling mangyari ang ganoong klasing gabi pa sa akin. Kahit wala akong kasiguraduhan kung paano ko gagawin yon, basta ang alam ko lang, hindi ako susuko. Pagkatapos ng gabing muntik na akong mawala sa mundo, ay ibang klasing takot na ang lagi kong daladala. Tuwing lumalapit sa akin, o may lumalapit sa akin na estranghero, agad akong nagtatago sa dilim. Para bang lahat ng tao iniisip ko masama ang intensyon sa akin. Pero kahit ganun, hindi mo rin naman matatakasan ang realidad ng gutom. At sa lansangan, ang gutom ay parang isang halimaw na araw-araw mong kaaway. Isang umaga, naglakad ako sa tabi ng simbahan para mamalimos, Mama Mia. Doon kasi madalas maraming taong dumadaan. May mga galing sa misa, may mga estudyante, may mga nagtatrabaho.
Nakasalampak ako sa gilid ng pader. Hawak ang lata ng sardinas na ginawa kong alkansya. Kaso wala pang laman yun. Lahat ng dumadaan ay iwas na iwas ang tingin sa akin. Para bang hangin lang ako. Parang wala akong mukha. Ang sakit ng pakiramdam na ganon. Buhay ka nga, pero hindi ka naman nila nakikita. Halos sumuko na ako sa araw na yon nang biglang may isang babaeng tumigil sa harap ko. Mga 50 anyos na siguro ang edad niya. Malinis ang pananamit niya pero hindi naman mukhang mayaman. May dalang bayong na may lamang gulay. Nakatingin siya sa akin na parang nakikita niya hindi lang ang itsura ko kundi pati yung hirap ng loob ko. "Ineng, kumain ka na ba?" tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Napatulala lang ako kasi bihira akong tanungin ng ganon ng isang estranghero. Madalas kasi, "Lumayas ka nga dyan." O kaya naman, "Naku, pulubi na naman." Yun ang naririnig ko mula sa bibig ng ibang tao. Pero ito, ibang klase, Mama Mia. Malumanay magsalita na parang isang tunay na ina. Umiling ako. Mahina. Doon siya biglang bumunot ng tinapay mula sa bayong na dala niya at iniabot iyon sa akin. "Sige, kainin mo to. Hindi ko nakakainin to eh. May uwi pa ako sa bahay." Alam mo yung pakiramdam na sobrang gutom mo na, tapos biglang may nag-abot sa'yo ng pagkain? Hindi ko na napigilan ang luha ko. Parang sasabog yung dibdib ko sa tindi ng emosyong naramdaman ko noon. Agad kong kinagat yung tinapay kahit tuyot na. Pero para sa akin, Mama Mia, parang ang sarap-sarap ng tinapay na yun. Parang handa na yun sa isang piyesta. Napangiti siya habang pinapanood akong kumakain. "Ineng, gusto mo bang tulungan kita?" tanong niya. Doon ako natigilan. "Tulungan po? Paano po?" Sabi niya, "Naghahanap ako ng tutulong sa maliit kong tindahan. Pwede kang magbantay minsan, maglinis. Hindi malaki ang kita, pero hindi ka na magugutuman." Mama Mia, para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun. Kaya hindi agad ako nakasagot. Baka niloloko lang ako ng babaeng to. Baka kapag sumama ako sa kanya mapapahamak na naman ako. Kaya nagdadalawang isip ako noon. Napansin niya ata yung takot sa mukha at mga mata ko. Umupo siya sa tabi ko at mahina niyang hinawakan yung balikat ko. "Hindi kita sasaktan, anak. Kung ayaw mo, naiintindihan ko. Pero kung susubukan mo, baka ito na ang simula para hindi ka na dito sa kalsada matulog." Doon ako napaluha ulit. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabing totoo siya, na sincero siya. Kaya nang gabing iyon ay sinundan ko siya pauwi sa maliit niyang tindahan sa palengke. Maliit lang yung pwesto niya, panindang gulay, prutas at iilang lutong ulam. Pero para sa akin, parang mansyon na yun. May bubong, may dingding, at higit sa lahat, amoy masasarap na pagkain. Doon niya ako pinaupo sa isang bangko at inalok niya ako ng kanin at pritong isda. "Simula bukas, pwede kang tumulong. Basta masipag ka, hindi kita pababayaan, iha," sabi niya. At doon nagsimula ang unang liwanag sa buhay ko, Mama Mia. Doon ko unang naramdaman na baka nga
may pag-asa pa ako. Kinabukasan, maaga akong gumising kahit wala pa akong orasan. Parang sabik na sabik akong patunayan sa kanya na karapat dapat akong tulungan. Naglinis ako ng mesa, nagwalis ng paligid at tumulong sa pagbabalot ng mga paninda niya. Siyempre, palpak ako nung una. Nalaglag ko pa nga yung bayabas. Nabasag ko rin yung isang plato. Pero imbis na pagalitan niya ako ay ngumiti lang siya. Hindi ka pa kasi sanay pero matututo ka rin. At unti-unti, natuto ako. Doon ko unang natutunan kung paano magbilang ng sukli, paano ngumiti sa mga mamimili, at paano makipag-usap sa ibang tao ng maayos. Lahat ng hindi ko natutunan sa paaralan, natutunan ko sa maliit niyang tindahan. Pinakamasaya ako sa tuwing may sobrang pagkain na hindi na naibenta. Kasi lagi niya akong tinatanong, "Gusto mo ba to, anak?" Siyempre, oo agad ang sagot ko. Yun na ang pinakamasarap na pagkain sa buhay ko, Mama Mia. Hindi ko na kailangang maghalukay pa sa basurahan. Hindi ko na kailangang magnakaw pa para may maipanglaman sa aking sikmura. Pero hindi rin naman nagtagal yon. Isang araw, bigla na lang siyang hindi dumating sa tindahan. Maghapon akong naghintay dahil baka natagalan lang siya sa kanyang pinuntahan pero wala siya. Kinabukasan, ganun pa din, Mama Mia. Doon ko nalaman mula sa isang katabing pwesto niya na inatake pala siya sa puso at hindi na nakaligtas. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sa sandaling nakaramdam ako ng pag-asa, ay bigla na namang kinuha ito ng tadhana mula sa akin. Bumalik na naman ako sa lansangan. Dala ang mas masakit na katotohanan, Mama Mia. Kapag umaasa ka, mas malaki rin ang pwedeng mawala sa'yo. Pero kahit ganun, hindi ko makalimutan yung mga araw na kasama ko siya. Doon ko natutunan na may mga taong handang tumulong kahit wala silang makukuha na kapalit noon. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang pangarap na balang araw, kapag nakalabas na ako sa hirap, gagayahin ko siya. Tutulong rin ako sa iba, lalo na sa mga katulad ko. At dahil nga wala na namang umaalalay at umaakay sa akin, Mama Mia, ay nagbalik na naman ulit ako sa kalsada. Balik na naman sa dating gawi. Balik na naman sa dati kong mundo. Pero kahit bumalik ako sa lansangan, dala-dala ko na yung liwanag na iniwan niya sa akin. At yun ang naging unang hakbang ko sa mas mahaba ko pang laban. Mula ng araw na mawala si Aling Rosa, yung babaeng tumulong sa akin, para akong ibinalik ng tadhana sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Parang sinabihan ako ng mundo na walang permanente para sa'yo. Kahit anong pag-asa pa yan, mawawala rin. Bumalik nga ako sa lansangan pero ngayong natikman ko na yung pakiramdam ng hindi nagugutom, mas naging doble yung pasakit at hirap ng gutom, Mama Mia. Para bang dati kasi ay tanggap ko na pero ngayon, ramdam ko na yung pagkakaiba ng may kumakalinga at yung mag-isa ka na naman sa buhay. Nagsimula ulit akong mamalimos sa mga jeep. Alam mo ba yung pakiramdam na titigan ka ng mga pasahero mula ulo hanggang paa at pinandidirihan ka? Yung parang pinagnanasahan kang sabuyan ng tubig para lang umalis sa harap nila. Pero wala po akong pagpipilian.
Maglalagay ako ng lata sa harap nila. Tapos sasabihin kong, Kuya, ate, bariyan nyo lang po. Pambili ko lang po ng pagkain. Minsan may nagbibigay. 5 piso, 10 piso. Pero mas madalas wala. At mas masakit yung tipong dudukot sila sa bulsa tapos biglang magbabago ang isip nila at ibabalik yung pera. Dun ko naisip, kung aso kaya ako, baka mas papansinin pa nila ako. Dahil kulang ang kita sa pamamalimos, napilitan akong sumama sa ibang kabataang pulubi na may sariling mga racket. Sila yung mga pumapasok sa jeep na kumakanta, nagdadala ng tambol na gawa sa lata at minsan nagbabasura ng mga botet dyaryo. Pero hindi lahat ng racket nila ay malilinis. Isang gabi kinausap ako ng isa. Huy, sumama ka na lang sa amin. Hindi ka yayaman dyan sa panghihingi mo. Pero kung gagawin natin to, mas mabilis ang pera. Tinignan ko sila. Mga kaedad ko lang ata pero halatang sanay na sanay na. Ang tinutukoy nila yung pagnanakaw ng bag o cellphone sa jeep. Yung pang-hold up. Yung pang-e-snatch. Para sa kanila, normal na lang yun. Pero para sa akin, ibang usapan pa yun, Mama Mia. Hindi ko kasi makakalimutan yung mukha ng tendera dati nung nahuli niya akong kumuha ng 5 pisong barya. Alam ko yung tingin ng taong pinagnakawan. Para bang wala ka ng kwenta bilang isang tao. Nagdalawang isip ako. Pero dahil sa matinding gutom na nararamdaman ko at sa desperasyon, minsan napapayag din ako, Mama Mia. Ang trabaho ko, abalahin yung tao. Parang mag-aabot ng papel o biglang mangungulit habang kukunin ng kasamahan ko yung gamit. Sa unang beses, Mama Mia, ay kumabog talaga yung dibdib ko ng matindi na parang puputok na ito. Para akong magnanakaw na takot sa sariling anino. At nung nakuha na namin yung pera at hati-hati kaming lahat, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Oo, busog ang tiyan ko sa gabing yon. Pero hindi ko naman malunok yung hiya sa sarili ko. Hindi rin kami laging pinapalad. Isang gabi habang nagsasagawa kami ng aming racket, nahuli kami ng mga barangay tanod. Nagtakbuhan yung iba pero hindi ako nakalayo. Hinawakan ako ng mahigpit at dinala sa barangay hall. Nakatayo ako sa harap ng mesa ng kapitan. Pawis na pawis at nanginginig sa matinding takot. Anong ginagawa mo, ha? Tanong niya. Hindi po ako magnanakaw. Ako lang po yung... Pero hindi ko na ituloy ang gusto kong sabihin. Kasi napagtanto ko, Mama Mia, kasalanan pa rin ang ginawa ko kahit anong palusot pa ang sasabihin ko. Ang sakit marinig yung sinabi ng isang tanod. Kapag mga pulubi talaga, wala namang mga pag-asa yung mga yan. Lahat kayo talaga napupunta sa pagiging magdanakaw. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag na hindi naman ako masama. Nagutom lang ako kaya ako nagawa ang mga bagay na yon. Pero sino ba naman ako para pakinggan nila, 'di ba? Isa lang akong batang marumi, amoy pawis at mukhang walang direksyon sa buhay. Buti na lang, Mama Mia, may isang ginang na nasa barangay nung gabing yon na naawa sa akin. Siya yung nagpresenta na magbigay ng pangsustento para makalabas ako. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos noon, pero kung hindi dahil sa kanya, ay baka matagal akong nakulong sa kulungan ng barangay.
Paglabas ko, pakiramdam ko mas mabigat ang pasan ko. Hindi lang gutom, kundi pati yung stigma na masama akong tao. Parang nakatatak na sa noo ko na magnanakaw to, hulubi to at wala na tong pag-asa sa buhay. Pero kahit ganon, hindi pa rin naman ako bumigay. Kahit gaano kasakit yung tingin ng mga tao, pinilit kong humanap ng paraan. Nagtinda ako ng sampagita sa kalye at simbahan. Nagbenta rin ako ng mga plastic bag sa palengke. Nag-igib din ako ng tubig para sa ibang tindera kapalit ng mumunting barya. Minsan, kapag siniswerte, nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Pero madalas, isa lang talaga. At lagi kong tanong noon sa sarili ko, hanggang kailan ba talaga ako ganito? Hanggang kailan ako lalaban sa isang laban na parang wala naman akong pag-asa pang manalo? Mama Mia, dumating yung araw na may nag-alok sa akin ng mas malaking pera. Mas malaki kaysa sa kahit na anong pwede kong kitain sa palengke. Yung mga kasama kong mas matanda na, sumali na sa gang at gumagamit na ng droga at nang hold up na talaga. Yung iba nga, nag-aakyat bahay na. Isinama nila ako sa isang plano. Alam mo kung sasama ka dito, siguradong magkakapera ka. Hindi ka na mamumulubi. Hindi ka na maghihirap na mag-igib ng tubig o maglinis para kahit kanino. Nakatitig lang ako sa kanila. Hawak-hawak yung tiyan kong kumakalam pa rin. Sa isip ko, eto na ba talaga yun? Eto na ba ang sagot sa lahat ng gutom at paghihirap ko? Pero sa puso ko, Mama Mia, may isang boses na nagsasabing, hindi. Na kapag ginawa ko yun, baka tuluyan ng mawala yung konting pag-asa na binigay ni Aling Rosa sa akin noon. At dun ko naisip na mas mabuti ng gutom kesa magnakaw ng buhay ng iba. Kaya naman kahit anong pamimilit nila sa akin ay tinanggihan ko sila. At mula noon ay pinilit kong lumayo sa kanila kahit na ang ibig sabihin nun, Mama Mia, ay mas lalo akong magiging mag-isa. At yun na yata ang pinakamahirap na desisyon ko sa murang buhay ko. Kasi alam kong mas madali sana kung sumama na lang ako sa kanila. Pero pinili kong lumaban. Kahit mahirap, kahit masakit, at kahit minsan parang wala ka ng patutunguhan, ay pinili ko pa rin lumaban, Mama Mia. Dahil lagi kong naaalala ang mukha at mga ngiti sa akin ni Aling Rosa. Minsan iniisip ko, siguro kung wala yung mga pagkakataong muntik na akong masira, baka hindi ako natutong tumindig. Kasi sa totoo lang, walang taong palaging malakas. Ako mismo, kahit sanay sa hirap, ay ilang beses na rin akong muntik na sumuko. Matapos yung pagkakasangkot ko sa maling barkada, para akong nagising. Nakita ko kung gaano kabilis kang mabura sa mundo kapag pinili mo na sumama sa mali. Isang maling hakbang lang, tapos ang lahat sa buhay mo. Kaya nung may lumapit sa akin mula sa isang organisasyon na tumutulong sa mga batang lansangan, parang pagkakataon na hindi ko ito pwedeng sayangin, Mama Mia. Natatandaan ko pa yung unang araw ko sa center nila. May mga lamesa, upuan, mga libro, papel at lapis. Bagay na para sa marami ay normal lang. Pero para sa akin, parang kayamanan yun na hindi ko aakalaing
mahahawakan ko rin. Sa center na yun, doon ako unang natutong bumasa at sumulat ng maayos. Ang hirap sa una, natatawa pa nga sa akin yung ibang bata dahil hindi ko mabasa yung simpleng, "Ako si Lia." Pero binalikan ko sila ng ngiti kasi sa isip ko, hindi bale. Hindi baling hindi ako marunong ngayon. Balang araw, makakabawi rin ako. Balang araw, matututo din ako. Mahirap, oo, kasi hindi lang naman pag-aaral ang iniintindi ko eh. Tuwing wala ako sa center, kailangan ko pa ring maghanap ng pagkain. Minsan, kailangan kong pumasok bilang tagalinis sa isang maliit na karinderya kapalit ng libreng pagkain. Minsan naman, naglalako ako ng sampagita sa kalsada at simbahan. Yung katawan ko, halos hindi alam kung pagod na ba o kung gutom na. Pero tinutulak pa rin ako ng pangarap na kahit papaano makapagtapos man lang ng elementarya. Kahit hindi na mura noon ang edad ko, Mama Mia. Hindi na pang elementarya eh. Pero sige lang, ilalaban ko pa rin. Isang gabi habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko yung mga dati kong barkada o kasamahan sa lansangan. Nakainom sila, nagsisigawan, nagtatawanan. Nakita nila ako at napansin nila ako kaya tinawag nila ako. "Lia, tara na dito. Balik ka na sa amin. Ang boring ng buhay mo dyan sa center eh. Wala kang pera dyan. Wala ring masasarap na pagkain. Wala ring nakakalasing na inumin." Sandali akong natigilan sa mga sinasabi nila. Totoo naman eh. Wala akong pera. Pero naisip ko rin, Mama Mia, ano ba talaga ang gusto ko? Yung pansamantalang ginhawa o yung tunay na pagbabago sa buhay? Huminga ako ng malalim at ngumiti sa kanila. Hindi na. Gusto ko kasi ng boring na buhay eh. At dun ako tumakbo at hindi na lumingon pa. Hanggang sa kahit na gaano kahirap ang buhay, ay dumating pa rin yung araw na graduate ako sa elementarya. Nakasuot ako ng puting blouse at paldang itim na ipinamana pa lang sa akin ng isa sa mga ate ko mula sa center. Hindi perpekto ang itsura ko, pero pakiramdam ko at ang tingin ko sa sarili ko, Mama Mia, ay prinsesa ako. Umakyat ako sa entablado para tanggapin ang medalya ko. Oo, Mama Mia, bronseng medalya. Hindi ko rin naman talaga inaakala na makakamtan ko iyon. Habang nasa entablado ako, nakita ko yung mga mata ng ibang tao na nakatingin sa akin. At sa gitna ng selebrasyon noon, Mama Mia, ay napaiyak ako. Hindi dahil sa medalyang natanggap ko, kundi dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, naramdaman kong may silbi rin pala ako. Hindi pala ako hanggang lansangan lang. Simula noon ay sinabihan ko ang sarili ko, kung kaya mong makalampas dito, kakayanin mo pang malampasan ang mas malaki pa. Ang elementarya ko ang naging unang hakbang. Ang totoong laban ay nasa high school. At doon talaga ako mas masusubok. Akala ko nung matapos ko ang elementarya ay tapos na ang pinakamatinding laban sa buhay ko, pero hindi pa pala, Mama Mia. Parang nagsisimula pa lang pala. Pumasok ako sa high school na parang bagong mundo. Medyo malaki na yung eskwelahan. Mas marami na rin ang estudyante at hindi ko kilala ang karamihan.
Sa unang araw pa lang, ramdam ko na yung mga matang nakatitig sa akin. Yung iba, pabulong-bulong. Yung tipong alam mong pinag-uusapan ka kahit wala ka namang kasalanan sa kanila. Diba siya yung galing sa center? Yung dating pulubi raw? Naku, baka nangangamoy pa yan. Masakit. Masakit ang mga salitang iyon. Pero mas masakit kasi nga totoo naman, Mama Mia. Galing naman talaga akong lansangan. Pulubi naman talaga ako. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan ko. Kaya ang ginawa ko ay tumatahimik na lang ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga ganong klasing salita. Pinilit kong mag-aral, magpakabait at huwag lumaban kahit tinutulak-tulak nila ako minsan o binabansagan pa akong basurera ng ilan sa mga kaklase at schoolmates ko. Pero sa kabila ng lahat ay may mga iilang mabubuting tao pa rin naman talaga. Naalala ko si Maris, isa kong kaklase na unang kumausap sa akin nang walang halong panghuhusga. "Uy Lia, sabay na tayong mag-recess." Simple lang, pero para sa akin, malaking bagay na yon. Kasi sa gitna ng lahat ng lumalayong mga tao sa akin, ay may isa pa palang handang lumapit. Hindi naging madali ang high school ko. Kailangan kong maghanap ng racket para may pamasahe, may pambaon at pambili ng kung ano-ano pang mga requirements. Minsan nagtitinda ako ng yelo. Gamit ang yelong gawa ng mga naging kaibigan ko sa palengke. Minsan naglalako din ako ng gulay tuwing Sabado. Hindi ako ang namuhunan pero binibigyan ako ng parang komisyon, Mama Mia. At kung wala talagang kita, naglalakad na lang ako papasok at pauwi mula sa eskwela. 4 na kilometro araw-araw ang nilalakad ko. Pero tinitiis ko lahat ng yon. Kasi alam kong bawat hakbang, papalapit ako sa pangarap na pagbabagong buhay. Yung mga nakasama ko dati sa center, yung mga naging kuya't ate ko, ay hindi rin naman po ako pinapabayaan, Mama Mia. May ilan naman sa kanila na nanlilibre sa akin ng pagkain. At pinapatulog pa rin naman ako ng mga ate't kuya ko dun sa center dahil alam nilang wala akong mapupuntahan. May isang gabi, Mama Mia, habang naglalakad ako galing sa trabaho ko bilang tagalinis sa isang maliit na kainan, ay may lumapit sa aking lalaking hindi ko kilala. Medyo lasing na siya at sinasabing tutulungan daw niya ako kung sasama lang ako sa kanya. Natakot ako. Napakabilis ng tibok ng puso ko. "Halika na, Iha. Bibigyan kita ng pera. Huwag ka nang magpakahirap sa pagtatrabaho." Muntik na akong napasama, Mama Mia. Pero may kakaiba talagang kalabog ang dibdib ko na para bang nagsasabi sa akin ang katawan ko na hindi mabuti na sumama ako sa lalaking ito, na masisira ang buhay ko kapag sumama ako sa kanya. Kaya naman tumakbo ako ng buong lakas. Hindi ako lumingon hanggang sa makarating na ako sa center. At dun ko na-realize, ang dami talagang tukso at panganib sa paligid. Lalong-lalo na ngayon na dalaga na ako. Pero kung bibigay ako, babalik lang ako sa simula. Sa kabila ng lahat ay pinilit ko pong tapusin ang high school. At nung dumating ang graduation day, halos hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Akala ko kasi noon mamamatay na lang ako sa lansangan. Pero heto ako, nakasuot ng toga at hawak ko ang diploma. Pero higit pa sa papel na yon, hawak ko yung paniniwala na kaya ko pala. At doon natapos ang laban.
Kasi may panibagong hamon na naman ang kolehiyo. At yun ang mas matinding bundok na kailangan kong akyatin. Akala ko, Mama Mia, nung matapos ko na ang high school ay sapat na yun. Diploma na lang ang hawak ko, pero ramdam ko na parang may tinig na bumubulong sa akin. Tapos na ang bundok na yun, pero hindi pa tapos ang laban mo kasi may mas mataas na bundok pang kailangan mong akyatin. Hindi ko alam. Gusto kong sumuko pero may boses talaga sa sarili ko na nagsasabing ituloy ko ito hanggang kolehiyo. Pero paano naman ako makakapag-kolehiyo kung pamasahe nga lang hirap na akong kitain? Tuition pa kaya? Uniform? Libro? Parang imposible naman yon. Ilang gabi akong nakatingala sa kisame ng center, umiiyak ng tahimik nang walang nakakarinig. Gusto kong mangarap, Mama Mia, pero natatakot akong mapahiya sa sarili ko kapag hindi ko naabot ang pangarap na yun. Hanggang isang araw, kinausap ako ng isa sa mga kuya ko dun sa center. Ang sabi niya, may makikipag-usap daw sa akin na mga staff ng NGO. Pero kuya, may trabaho pa ako ngayon eh. Naku Lia, libanan mo muna yung trabaho mo. Kasi baka ito na ang makapagpabago ng buhay mo. Kaya ayun, Mama Mia, sinamahan ako ni kuya at pumunta nga kami sa isang NGO. Ikaw si Lia, 'di ba? May scholarship program kami. Subukan mo. Hindi man lahat ng bayarin mo o lahat ng gastos ang makakover ng scholarship na to, pero malaki-laking tulong na rin to. Halos hindi ako makahinga, Mama Mia. Kahit na hindi full scholarship yon, walang allowance, walang uniform, walang libro, pero sapat na yon para magkaroon ako ng pag-asa. Pumasok ako sa isang kolehiyo na may halong kaba at tuwa. Yung paaralan na pinapasukan ko ay hindi naman masyadong mahal. Pero doon ay ibang-iba na talaga ang mundo. Mas malaki, mas maraming tao, mas mabibigat ang mga subjects. At syempre, mas ramdam ko yung tingin ng iba. Pulubi raw yan dati. Buti naawa yung isang NGO kaya ginawang scholar. Kasi walang pambayad yan. Pero kahit gaano kasasakit na mga salita ang narinig ko ay natutunan ko na yung tiisin. Ang armas ko ay determinasyon. Habang ang iba ay nagbabarkada, ako naman ay nasa loob ng library. Habang ang iba ay gumagala, ako ay nagtatrabaho sa isang fast food chain bilang isang service crew. Tuwing gabi, pagod na pagod ako. Pero kahit antok na antok ay pinipilit ko pa ring buksan ang mga libro ko. Mama Mia, buti na lang talaga at hindi ako pinapaalis dun sa center. At may natutulugan ako. May naliliguan ako. May mga ate din akong nagbibigay ng mga ekstrang damit nila sa akin. Pero kahit na ganun ay napakahirap pa rin talaga. May mga araw na halos bibigay na ako. Isang gabi, nakatulog ako sa upuan ko habang nag-aaral at paggising ko, basa ng luha ang pisngi ko. Naisip ko, bakit ko ba ginagawa to? Pwede naman na akong sumuko na lang eh. Isa pa, may high school diploma na ako. Legal na rin ang edad ko kaya makakapag-apply na ako sa mga restaurant o mga fast food chain. Pero bumabalik sa isip ko lahat ng pinagdaanan ko sa lansangan. Yung gutom, yung lamig, yung pangungutya, at yung mga ngiti ni Aling Rosa. Kung nakayanan ko lahat ng yun, bakit hindi ko kakayanin ang mga libro at mga pagsusulit?
Hanggang dumating ang araw ng aking graduation sa kolehiyo. Nakasuot ako ng toga na inarkila lang, pero pakiramdam ko ay parang gown na yun ng isang reyna. Hanggang sa tinawag na nga ang pangalan ko sa entablado. Hudyat na tunay na nga talaga akong nakapagtapos, Mama Mia. Kahit hirap na ako, kahit ilang beses na akong muntik sumuko, kahit ilang beses na rin akong muntik bumagsak dahil sa pagod ko sa pagtatrabaho, ay eto ako. Tinatanggap na ang kapiraso ng papel bilang tanda na napagtagumpayan ko ang malupit na mundo. Halos hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Ako na isang dating pulubi ay nakatayo ngayon sa isang entablado, pinapalakpakan ng mga tao. Habang nakatingin ako sa diplomang hawak ko ay bumalik lahat ng alaala. Ang paghahalukay ko noon ng mga tirang pagkain sa basurahan, pagtulog ko sa karton, pagtakas ko sa panganib. At ngayon, hawak ko na ang isang ebidensya na hindi pala imposibleng magtagumpay. Pero higit pa sa diploma, ang pinakamatamis na bahagi ng tagumpay na yun ay yung paniniwala ko sa sarili ko. Kasi noon, wala akong halaga sa mata ng ibang tao. Pero ngayon, napatunayan kong tunay na nga talaga akong may silbi sa buhay. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng trabaho sa isang kumpanya. Hindi kalakihan pero marangal. At sa unang sweldo ko, hindi ko agad binili ng mga material na bagay. Bumili ako ng pagkain, ng damit, at mga school supplies. Hindi para sa akin kundi para sa mga batang lansangan na nahikayat ko rin na pumasok sa center na siyang nagbabago ng buhay ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, kung ako nga tinulungan noon, tungkulin ko na ring tumulong din ngayon. Pero hindi pa tapos ang kwento ko. Kasi kailangan ko munang balikan ang pinagmulan ko, ang lansangan. At doon ko naramdaman kung gaano na talaga kalayo ang narating ko, Mama Mia. Nung una iniisip ko na baka mas mabuting wag ko na lang balikan ang nakaraan. Masakit kasi. Pero habang tumatagal ako sa bago kong buhay, ay ramdam kong may kulang. Oo, may trabaho na nga ako. Oo, maayos na ang buhay ko kumpara noon. Pero tuwing dumadaan ako sa mga kalsada at nakikita ko yung mga batang nakaapak ng paa sa aspalto, bitbit ang mga plastik na bote at nanghihingi ng pera, ay para akong tinitistis ng mga alaala. Ako yan dati, paulit-ulit kong nasasabi sa sarili ko. Kaya isang araw, Mama Mia, nagdesisyon akong bumalik. Bumalik hindi para muling manirahan sa lansangan, kundi para ipaalala sa sarili ko kung gaano nakalayo ang narating ko. At higit sa lahat para maibalik yung kabutihang natanggap ko noon mula sa ibang tao. Pumunta ako sa dating lugar kung saan ako madalas na natutulog, sa ilalim ng isang tulay. Hindi na ako bata pero ramdam ko pa rin yung amoy ng usok, yung init ng aspalto at yung lamig ng hangin sa gabi. At doon ko nakita ang mga bata. 4 sila. Magkakapatid daw. Ang pinakamatanda ay 12 anyos lang. Yung bunso naman ay nasa mga 4 na taon siguro. Ang dumudungaw sa akin ay parehong may mga tingin na parang gutom na gutom. Nung tinignan ko ang mga mata at mukha nila ay parang nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Ang sarili kong nakaraan. Lumapit ako at binigyan ko sila ng tinapay at gatas na dinala ko. Nahimik silang kumain. Parang baka biglang mawala yung kung hindi nila uubusin kaagad. Anong pangalan mo? Tanong ko sa pinakamatanda. Jonas po, sagot niya. Mahina na para bang nahihiya.
Ngumiti ako. Alam mo, Jonas, ako dati, kagaya nyo rin, nakatira sa kalsada, wala ring makain. Pero nakabangon ako at naniniwala akong kayo rin makakabangon. Nagulat sila, hindi nila siguro akalaing may taong kagaya ko na galing din pala sa kung nasaan sila. At habang pinagmamasdan ko sila, Mama Mia, ay parang nakikita ko talagang sarili ko noon. Marumi, gutom, puno ng takot pero may maliit na pag-asang kumakapit. Simula noon, hindi na natapos sa isang beses lang ang pagbabalik ko. Bawat sahod ko, bahagi ng kinikita ko ay para sa kanila. Hindi para gawing dependent sila sa akin, kundi para iparamdam sa kanila na may mga taong nagmamalasakit. Tinulungan ko rin silang makapasok sa isang shelter kagaya ng tumulong sa akin noon. At tuwing binabalikan ko ang tulay, hindi ko na siya nakikita bilang lugar ng sakit at gutom, kundi bilang simbolo na ng simula ko. Doon ako naghirap pero doon din ako natutong mangarap. Minsan, nakaupo lang akong mag-isa sa gilid ng tulay, nakatingin sa mga bituin at tahimik kong sinabing, "Salamat, Diyos ko. Salamat kasi hindi mo ako pinabayaan. At salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon hindi lang para mabuhay, kundi para makapagbigay din ng buhay sa iba." Mama Mia, dun ko natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi yung diploma, hindi yung trabaho na meron ka, hindi yung medalya. Ang tunay na tagumpay ay yung bumangon ka mula sa putik at ngayon ay nakakatulong ka na rin sa iba na nakatira sa umaapaw na putikan. Kung may isang bagay man akong gustong iwan sa inyo, eto lang. Huwag na huwag mong maliitin ang sarili mo. Kahit gaano pa kababa ang tingin ng mundo sa'yo, kahit gaano pa karumi o kahirap ang nakaraan at pinagdadaanan mo, lahat may karapatang mangarap at may pagkakataong magbago. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tagapakinig ninyo sa araw na ito. Mama Mia, nawa din po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa iba para huwag kutsain, bagkus ay tulungan ang mga batang lansangan, ang mga batang napapariwara ang buhay, at ang mga batang wala namang pagpipilian, kundi ang magnakaw para magkaroon ng panlaman sa sikmura. Sana magkaroon din ng pagkakataon ng bawat isa na maging kagaya ni Aling Rosa, na tumulong kahit na hindi naman mayaman. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na nagpapasalamat, Lia. Oh, di ba kayo naiyak sa kwentong hatid ni Lia sa atin? Napakagandang kwento, napaka-inspiring na kwento. Kung tutusin, libo-libo ang mga batang nakatira sa lansangan. Siguro, wala pang 100 sa kanila ang nagkaroon ng magandang buhay at nabago ang kanilang mga kapalaran. Karamihan sa kanila, hindi man nasa lansangan pa rin, ay nasa kulungan na. Yung iba naman, nasa ilalim na ng lupa. Yung iba naman, sa lansangan din nagkaroon ng pamilya at mga anak. Tapos yung mga bata ay naging mga batang lansangan din. Kaya tama ang sinabi ni Lia. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon, lakas ng loob, at syempre puso para tumulong sa konti nating pamamaraan sa iba. Kasi hanggat may kahirapan, meron at meron talagang mga batang napapahamak sa lansangan.
Maraming salamat, Lia, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa mga magulang na nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung may mga mababata pang anak, huwag nating turuan ang ating mga anak na mandiri sa mga taong hindi kagaya ng estado sa atin, sa mga taong lansangan, sa mga pulubi. Kasi hindi naman nila choice yun eh. Kung meron lang talaga silang pagkakataon at pagpipilian, kung meron lang silang choice na tumira sa isang bubong kung saan ligtas sila, kung saan nakakakain sila, kung saan nakakapag-aral sila, hindi naman nila pipiliin ang mahirap nilang buhay. Tandaan po natin na ang mga bata ay para pong mga boting walang laman. Kung paano sila magiging paglaki, yun ay kung ano ang inilalagay natin sa loob ng boting iyon. Kaya sana sa araw na ito, kapag lumabas tayo sa bahay o sa ating trabaho, ay maging mabait tayo sa ating kapwa. Hindi lang sa mga taong ka-level o kasing postura o kasing, ang tawag dyan, basta, yun na yun. Alam nyo na, naiintindihan nyo na ang ibig kong sabihin. 'Di ba? Hindi lang yun. Kundi, maging sa mga taong walang kakayanang ibalik ang pagtulong natin sa kanila. Maraming salamat, Lia. At naway ikaw na nakikinig ngayon ay na-inspire ka at yung inspiration na yan ay maging dahilan para i-click mo yung like at share button at para i-check mo kung nakapag-subscribe ka na. Kung hindi ka nakapag-subscribe, i-subscribe mo na. Ano pa bang inaantay mo dyan? Tapos, i-click mo na rin yung notification bell para na-update ka sa tuwing meron tayong bagong upload. At syempre, meron po tayong bagong channel, YouTube channel. Click nyo na lang yung ating link sa baba o hanapin nyo Encounters with Mama Mia. ENCOUNTERS. Encounters with Mama Mia. At nako, panoorin nyo yung iilan nating mga video na i-post doon. Ang mga video na yon ay kakaiba po sa mga kwentong isinishare natin dito. At syempre, kakaiba rin ang uri ng pagkukwento at paglalahad natin doon. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago tayo umalis, sa shoutout muna tayo. Uy, bakit? Hindi naman yan nakakalimutan, 'di ba? Shout out po ako ng malaki sa ating mga members. Hay ako kay Colleen Bueno, kay Maria Elena Abe, kay Nitz Pabualan, kay Maureen Tugab, kay Janice Linian, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at Freaky. Maraming thank you po sa inyong panonood at pakikinig sa ating mga kwento araw-araw at syempre sa pagpapamember ninyo. Hi din ako kay John Nelly Trapa. Maraming salamat. Sana nga magdilang anghel ka at umabot na tayo ng 100,000 subscribers. Hi din ako kay Virgil Lopez, kay Alcura Ukit, Ruby Ramos, Sheila Quintana. Hi, Sheila Quintana. Hello rin ako kay Marilo Manligues. Hi din ako kay Jean8864, Roslyn Caraballo, Rachel Joy Querber or Kiber, Charlene Bakluhan, Riza Beltagal, maraming salamat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Sa mga hindi pa nasa shoutout, nako baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang ating mabasa. At kung gusto mo pong magpa-member dito sa ating program, click nyo lang yung join button dyan and be a member of this channel. Ako po si Mama Mia na humihikayat sa inyong mag-share din ng sarili ninyong kwento at makakapulutan yan ng aral at inspirasyon ng iba para patuloy na lumaban sa buhay. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you po. I love you all. Mwah! Bye-bye! Ingat kayo!